Naririnig mo ba sinasabi mo? Ulitin mo, Papa! Ulitin mo yun! Ayoko nang magsalita pa. Sinabi kong umalis ka na, kaya umalis ka na! Wala kang utang na loob. Dapat tinigil na namin pag-aalaga sa'yo eh. Yun nga ang gusto ko. Kalimutan niyo ng buhay ako. Gusto ko lang talaga pumunta sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Sige, Papa. Hayaan mong sarili mong malungkot. Sa tingin mo, mabuti yan? Kung sa bagay, baka yan ang paraan mo para takasan ang obligasyon mo at responsibilidad mo bilang ama. Wala akong obligasyon. Tapos na ang lahat, Fedra. Wala na kayong aasahan sa akin. Wala ni isa sa inyong tatlo! Ngayon na kailangan ka namin ng pamilya mo, doon ka nang iiwan? Anong klaseng ama ka, ha? Ama? Isang ama? Kayo pa talagang may gana magsabi ng ganyan habang ako yung nagluluksa? Ako ang nahihirapan sa problemang binigay niya sa akin. Kaya pala tinatago ni Fernando Jose ang karelasyon niya. Kasi isa palang patay gutom at pobre yung babaeng yon. Isang hampas lupa. Senyora Valeria, sa tingin ko hindi. Nag-iisa siyang anak na lalaki na kilala bilang tagapagmana at saka lumaki sa mayaman na pamilya. At saka kilalang apelido. Wala siyang pakialam sa mga ganyan. Alam naman natin na nire-respeto ka ni Fernando Jose. At ang pagkawala ng ama niya. Oo. Nire-respeto niya ang pagkawala ng kanyang papa. Pero natatakot ako na baka paglaruan lang ang damdamin ni Fernando Jose. May mga taong bulag sa pagmamahal na hindi nila makita ang totoo. Ayoko lang mapamahal siya sa taong hindi bagay sa kanya. Ayoko lang na siya pa ang masasaktan. Pero kaya mo siyang pigilan, Senyora Valeria. Alam mo kung paano mo siya mapapasunod. Tama ka naman dyan. Kaya dapat ko malaman kung sino ang girlfriend niya, kung taga saan siya at kung sino ang pamilya niya. Maghahanap na ako ng private detective para malaman lahat ng tungkol sa kanya. Para malaman ko ang lahat. Kaya ako pumunta dito sa kwarto dahil gusto kitang damayan, Papa. Huwag niyo akong tawagin, Papa! At bakit hindi? Hindi ko kailangan na damayan niyo pa akong tatlo! Simula ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok dito. Umalis ka na! Umalis ka na! Sabi ko di ba umalis ka na, Fedra? Huwag kang mag-alala! Simula ngayon, hindi na kita guguluhin dito sa kwarto. Kung gusto mong mapag-isa, bahala ka na! Ano nangyari sa inyo, Fedra? Nababaliw na si Papa. Hindi ko na kinakaya mga sinasabi niya. Nasaan si Beto? Hindi ko alam, Papa. Kaalis lang niya. Pag bumalik siya, sabihin mo, pumunta siya dito. Siya lang ang pwedeng pumasok dito, naiintindihan mo? Siya lang! Hello, senyorita. Hindi ka na dapat pumunta rito. Dahil alam ko naman na malungkot ka pa ngayon. Kailangan ko lang aliwin ang sarili ko para hindi ako masyadong mag-isip. Kailangan ko para makapagpatuloy. Oo nga po pala. Pumunta po ba si Fernando Jose kahapon? Oo, yun nga sinabi sa akin ni Matias. Pero hindi niya alam kung saan ka nakatira, kaya hindi niya sinabi sa boyfriend mo. Nakakapagtaka, hindi pa siya bumabalik ngayon, Lolo Florentino. Huwag ka mag-alala, magpapakita rin sa'yo yun. Pag nagkita na kayo, ipakilala mo ako, ha? Ang tagal ko na siyang gustong makilala, eh. Dahil naririnig ko palagi ang mga usapan ninyo ng apo ko. Ay, ang ganda talaga nitong mga lili, hindi ba? Gusto mo ba ang mga lili ngayon? Normal lang yan, Iha. Kalungkutan ang ibig sabihin ng lilis. Totoo po ba yan, Lolo? Totoo yun, Rosalinda. Alam mo ba, sa pagitan ng mga kwento ng tao at kwento ng mga bulaklak, may parang maliit na tulay. Tulay na nararamdaman ng isang tao. Gustong-gusto mo rin ng mga rosas, hindi ba? Sobra po. Kaya siguro ang pinangalan sa akin, Rosalinda. Ganito, Rosalinda.
Ang bawat kulay ng rosas may iba't ibang ibig sabihin sa pag-iisip ng tao. Pag gusto mo kasi ang puti na rosas, ibig sabihin ito hindi pa siya handang buksan ang puso niya para magmahal. Kapag kulay pink naman, ibig sabihin naman ito kakatok na ang pag-ibig mo. At kapag pula, siya na ang mahal sa'yo. Fernando Jose!